Pilipinas, ito po ang MBC TV Network News live sa DZRH TV at simulcast ngayon sa DZRH 666 kHz sa inyo pong mga talapihitan. Una sa ating mga balita, umabot na sa 15 ang napaulat na nasawi sa sama ng panahon, epekto ng habagat at huling mga bagyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Reyco, nasawi ang 2 katao sa sakop na lugar ng Police Regional Office 1 dahil sa electrocution o makuryente at drowning o pagkalunod. 7 sa Region 4A dahil naman sa rock slide o landslide, pagkalunod, electrocution at sa pagbagsak o tumba ng puno. 6 naman ang nasawi sa sakop ng Police Regional Office Cordillera dahil sa mga landslide. Kabilang din sa biktima ng sama ng panahon ang 13 injured at 6 pang nawawala. Samantala, higit 3,000 pulis ang nakadeploy para tumulong sa epekto ng mga kalamidad. Umakyat na sa 4 ang naitatalang nasawi sa landslide na tumabon sa 3 kabahayan sa Barangay Gisad, Sorong, Baguio City. Kabilang sa mga nasawi ay 29 na taong gulang na bata habang patuloy pang hinahanap ang 6 na iba pa. Ang mga pinakahuling detalye ay babalita live mula sa Baguio City ni Romy Gonzales. Lakay Romy, kamusta dyan? Tuloy at puspusan ang ginagawa ng search and rescue and retrieval operations nang hindi bababa sa 150 responders sa 6 pang individual na nawawala sa nangyaring landslide na sumira sa 13 bahay sa Riverside, Gisad, Sorong dito sa lungsod kagabi. Gumagamit na ang mga responders ng makabagong kagamitan at K9 unit upang magsilbing gabay nila sa paghukay sa maputik at makapal na lupa na gumuho at tumangay at sumira sa 3 bahay. Sa 13 biktima, 3 ang nailigtas ng buhay at dinala sa ospital. 4 naman ang sinawing panganad. Kabilang sa nasawi ang 17 anyos na babaeng estudyante, 2 na taong gulang na estudyante at 56 na taong gulang na lalaki. Sa 3 nailigtas ng buhay, 2 magkasing edad na 27 anyos na lalaki at babae at 77 taong gulang na pastor. 6 pang individual ang patuloy na hinahanap, kabilang 2 batang edad 3 at 8 taong gulang. Tulong-tulong ang mga personnel mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, local government, barangay officials, emergency responders sa sinasagawang search, rescue and retrieval operations sa kabila ng pabugso-bugsong ulan na nararasan ngayon sa lungsod ng Baguio. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Samantala, nabulabog naman sa baha ang higit 100 kabahayan na sa Creekside 2 sa Parañaque City dahil pa rin sa sama ng panahon. Ayon sa mga residente, hindi noon ganun kabilis ang pagtaas ng baha, kung saan isa sa nakikitang dahilan ang creek na barado ng maraming basura. Ang pinakahuling update ibabalita live ni Giselle Ricafort. Giselle? Miskin nalubog sa hanggang liig na tubig ba yung may higit 100 bahay sa Creekside 2, Barangay San Antonio, Valley 8 sa Parañaque City dahil sa walang patid na pag-ulan. Ayon sa mga residente kung noon, ilang oras pang yung inaabot bago tumaas ang tubig sa kanila. Ngayon, ilang minuto lamang, baha na agad doon. Bukod nila sa kakaibang volume ng ulan, sala rin dito yung creek na mababaw na nga, sangkatutak pa raw ng mga basura. Mahigit 1 dekada ng perwisyo, sabi ng mga residente, ang mataas na pagbaha doon tuwing umuulan. Sabi ng residenteng si Bridgie Senso, inayos naman na yung imbornal sa kanila pero wala ring nangyari dahil napuno rin ito ng burak doon. Kwento naman ni Nanay Alicia Flores, inabot ng baha yung 2 palapag ng kanilang bahay pero hindi sila lumikas dahil baka masalisihan pa raw sila. Sumat sanay na sa ganitong sitwasyon, nanawagan ng tulong yung mga residente sa lokal na pamahalaan, hindi lamang ayuda kundi sa halos normal na raw na sinasapit nila kapag umuulan. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Lahat ng gamit namin na anin doon. Sana maayos yung lugar namin para hindi na pinabaha. Pero inayos na po nagkaroon na siya ng imbornal. Pero wala rin naman nangyari kasi yung pinaka-manhole napuno na ng burak.
Wala rin nangyari. Sa second floor, sandangkal pa po ang taas sa side. Kahit hindi kaya, nakaya yan. Kanina madaling araw, mataas din. Hindi po ma'am, lang kami sa bahay po. Sa lilikas kami, hindi, wala rin, ganun din. Sa kanila kasi sa baba sila. Dalawang tao, ilang isa. Ala sa baso, second floor. Lumalangoy pa nga yan sa bahan. Makikita doon sa ibinahagi mga video ng mga residente na nilalangoy na lang nila yung daliig na tubig baha at kanya-kanyang pagsalba sa kanilang mga kagabitan. Sa ngayon, umupa na yung tubig doon sa lugar pero nangangamba sila na sa muling pag-ulan, ganito na naman yung kanilang mararanasan. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Rica. Ghost Month is right around the corner. Sa muling pagsapit ng naturang Chinese Buddhist tradition, marami pa rin nagtataka patungkol dito. Dapat nga ba itong katakutan o isa lamang paalala na dapat nating pakatandaan? Ang buong paliwanag sa tinatawag na Hungry Ghost Festival sa report ni James Galange. Malayo pa man ang Nobyembre o Halloween, pero ang iba, mas natatakot pa sa pagpasok ng Ghost Month o mas kilala sa tawag ng Hungry Ghost Festival. Paano ba naman kasi ang katatakutan hindi nagmumula sa mismong mga ghost, kundi sa nila yung mga paniniwalang nakapaloob dito? Ayon sa mga feng shui expert, ang Ghost Month ay nagsisimula sa ikapitong buwan ng Chinese Lunar Calendar, kung saan ngayong taon ay magsisimula ng August 13 hanggang September 10. Mas maaga kumpara nung nakarang taon na nagsimula ng August 23. Ito ay isang Chinese belief na impluwensya ng Taoist at Buddhist belief kung saan paniniwalang nagbubukas sa mga pintuan ng kabilang buhay at nagkakaroon ng pagkakataong makasalamuhan ng mga tao ang mga espiritu. Kung kaya't sa mga panahon na ito, may ilang mga pamahiin ang dapat sundin dahil kung hindi, ay maaari ka raw malasin. Gaya na lamang ng hindi ka raw dapat magbukas ng bagong negosyo, iwasan ang pagpapakasal at umiwas sa mga long travel. Gayon din sa pagsuswimming sa gabi dahil baka raw may humila sa iyo sa ilalim. Iwasan din daw mga loud parties at pagkakaroon ng emotional instability. Nakaraang taon, nakausap ng DZRH TV ang feng shui expert na si Master Hans kung saan posible rin daw magdala ng blessing ang mga Manoy Hungry Ghost sa ilang paraan. May paniniwala kami ng mga Chinese, Ang tawag nga namin sa Hungry Ghost hindi Hungry Ghost eh. Ang tawag namin Ho, Hyati. Ho is good, Hyati is brother. So parang brother, ito po ay pininiwalaan during Ghost Month, importante na nag-aalay kami ng mga pagkain. Nag-aalay kami ng mga paper money, nagsusunog kami ng mga insenso. Kaya naman tanging paalala ng mga eksperto, bagamat maraming pamahiin ang dapat sundin o paalalang dapat pakatandaan, nasa sa atin pa rin kung ito'y titignan bilang good or bad month. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinatupad na ng UAAP ang mga parusa sa mga opisyal ng Ateneo na sangkot sa drowning incident sa Dipakulaw, Aurora na ikinasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinakamabigat ang parusa kay dating Blue Eagles coach Tab Baldwin na permanenteng sinuspinde at pinagbawalan ng pumasok sa anumang UAAP venue. Ang mga detalye ihahatid ni Matchpoint Millie Borja. Opisyal nang nagpatupad ng mga parusa ang UAAP sa mga sangkot sa drowning incident ng Ateneo sa Dipakulaw, Aurora na ikinasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Permanenteng sinuspinde ng UAAP si dating Ateneo's men's basketball coach Tab Baldwin at pinagbawalan ng pumasok sa anumang UAAP competition venue. Hindi na rin maaaring iapila ang parusa kay Baldwin na una nang nagbitiw sa kanyang posisyon bilang head coach ng Blue Eagles. Samantala, pinatawan din ng suspensyon ang team manager na si Christopher John Kimpo at mga assistant coach, pati na rin ang kanilang physical therapist. Ang mga parusa sa naturang team officials ay maaari namang iapila. Batay sa UAAP, nagmula ang desisyon sa internal investigation ng Ateneo at sa administrative review sa mga opisyal na ulat ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at National Bureau of Investigation o NBI. Samantala, itinuturing ng liga ng mga biktima ang mga nakaligtas sa insidente at pinayagang muling makapaglaro sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament. Ayon sa UAAP, isinaalang-alang nito ang hangarin ng mga student-athlete na kilalanin sa paglalaro ang alaala ng kanilang mga pumanaw na kasamahan.
Bago sila makapaglaro sa susunod na season, kailangan magsagawa ng Ateneo ng comprehensive reassessments, organizational structure at management ng men's basketball team bilang preconditions sa kanilang paglaho. Dahil dito, mananatiling eligible ang Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 89 habang ipinatutupad ang mga kaukulang reassessment at mga hakbang para sa kaligtasan at kapakanan ng mga student-athlete. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usap-usapan online ng pa-advance birthday surprise ni Queen of All Media Chris Aquino kay First Lady Liza Araneta Marcos. Hirit ng ilang netizens, the world is healing ang kanilang pagkikita kasama sina Josh at Bimby sa report ni Showbiz Angel. Feeling very blessed si First Lady Liza Araneta Marcos kasunod ng pa-early birthday surprise sa kanya ni Chris Aquino. Ang binansagang Queen of All Media kasama ang mga anak ni Josh at Bimby may regalong birthday cakes para sa may bahay ni Pangulong Bongbong Marcos. May nagkomento namang the world is healing gayong kilalang politikal na magkaribal ang pamilya Aquino at Marcos. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpost ang First Lady kasama sina Josh at Bimby dahil taong 2024 nang bumisita naman ang magkapatid sa kanyang opisina. Habang noong nakaraang taon na magkasama naman ang actress TV host at si First Lady sa birthday ng fashion designer na si Michael Leyva. Magunita na minsan na rin ipiniliwanag ni PBBM na tsahin ni na Josh at Bimby ang kanyang misis. Nag-ugat ang kanilang ugnayan sa auntie ni First Lady na si Rosario Cacho na napangasawa si Don Pepe Cojuangco na siya namang kapatid ni dating presidente Cory Aquino. Sa August 21, nakatakdang magdiwang ng ika-67 kaarawan ang unang ginang na si Liza Araneta Marcos. Para sa DZRH TV 20 Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Lunes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito po ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.